Okay, hello sa bawat isa. Ako pala ang inyong tagapagturo o profesor sa subject ng cults and occults. My name is Pastor Anthony Palmero at nagpapastor po ako sa Inarawan Center Church, Antipolo. Nagtuturo din po tayo sa PCL every Monday, morning to afternoon. And ginagawa po natin to since 2019 po, before the pandemic up to now. Tayo po ay kabahagi na at kasama na sa PCL. Okay, so muli po, ngayon pong first session natin, first meeting, ang akin pong i-discuss sa inyo ay tungkol po sa ating class syllabus. At the same time po ay yung term definition para po sa ating introduction sa subject na to. Okay, so ang atin pong subject ay cult and occult. At ang code po nito ay CO151 na meron po itong 3 units. So, major subject po ito ng theology. Okay, so daanan lang natin saglit ang ating pong class syllabus. Bagaman ito po ay ipapasa rin sa inyo, pero i-discuss din po natin ito ng madalian lang. Okay, ang course description po natin is this course is analytical study of the cultic religion in Asia, in the world with a view toward preparing leaders to communicate and defend the gospel effectively, both by proclamation and demonstration of God's power. So, atin po talagang pag-aaralan analytically ang mga kulto sa buong mundo, Asia, lalo higit po sa Pilipinas, kasi alam po natin sa Pilipinas po ay marami naglipana. Nang sa ganun po ay atin pong mai-communicate ng maayos, ng tama, ang salita ng Diyos sa lahat sa kanila. So, the doctrines of most common modern cult will be reviewed and contrasted with Orthodox theology. Kaya po ang ating purpose dito, re-reviewin po natin silang lahat. Ang atin pong mapipili at na pag-aralang mga cultic, religious all over the world, especially in the Philippines, ay atin pong ipapag-aralan at atin pong ibabangga ano po yung tinuturo ng Biblia, ng tamang katuruan ng Biblia, bakit po sila tinawag na kulto. Okay? And another one po is scriptural reputation is offered. So talaga pong kailangan natin pong itayo ang katotohanan ng ating Biblia, sapagkat ito po ay the final authority of God. So, including the biblical plan of salvation and suggested soul-winning techniques for evangelizing cult members. So, dito rin po sa atin pong subject ay atin pong pag-aaralan ng ating kaligtasan at titingnan po natin din yung sa kanilang way of salvation. At the same time po ay mag-offer po tayo ng techniques how to evangelize cults members. So, yun po ang ating course description. At mga kapatid, atin na pong ituloy-tuloy sa course outcome. After this study, the student should be able to first analyze the historical rise of cults. So, maybe next meeting, pag-uusapan po natin paano nagsimula ang cult or occults. Okay? Saan po ba ito nagmula? And pangalawa po ay to identify the doctrinal differences between this cult and Christianity. So, i-identify po natin yung kanilang mga doctrine, yung pagkakaiba po ng kanilang paniniwala doon po sa ating paniniwala. Okay? At the same time po, atin din pong pangatlo, describe the psychological barriers encountered when witnessing. When you say witnessing, pag tayo po ay nag-share sa kanila, ay kailangan po nating malaman kung ano po yung mga barriers na na-encounter natin, kung bakit hindi po tayo nakaka-penetrate ng maayos sa kanila. So, yun po ang ating course outcome. And of course, after this class, meron po tayong confident na masasabi natin na kaya na po natin depensahan ang ating pananampalataya, sapagkat ang katotohanan po mga kapatid ay ang mga cult po or occults ay nandyan lang po sa ating paligid at minsan po madalas nating kasama. So one of my students before in this subject, sabi siya, Pastor,
parang nakakatakot naman pag-aralan ang kulto. At the same time, sinasabi niya na parang nakaka-excite din. Yun po ang katotohanan mga kapatid. Nakaka-excite pong matutunan ang cults and occult sapagkat ang mga bagay po na ito dapat natin alam sapagkat sila po ay kahalubilo natin minsan. At hindi lang po minsan, time to time, nandyan lang po sila sa ating paligid. Minsan nga po sila po yung ating ini-evangelize. Okay? So, yun po yun. At para din po sa ating pong course textbook and readings, meron po akong mga books na prepared. Ito po ay naka-PDF na. Sa mga gusto po ay pwede ko po itong share. Meron po akong A Survey of Cults and World Religious or Another Gospel by Arthur James. Okay? At meron din po tayong tinatawag na The Kingdom of Cults. Ito po yung revised, okay? By Martin Walter, edited by Hank Hanegraaff. So, at meron pa po tayong 2 books maliban doon na pwede po nating gamitin as a resources and references para po sa ating mga reading assignments. So, yan po ay ibibigay ko sa inyo as the school required. Ano po, para po sa ating mga readings. So, sa ngayon po, hanggang dun po muna tayo sa ating course syllabus. Yan po yung ating first part ng first session po natin. At pangalawa naman po ay dumako na po tayo sa ating pong introduction or definition of term. So ano po ba yung cult and occult? Ito po yung madalas natin nakikita, pero this time, let us describe. Opo, sa pinakamadaling description po para mas maintindihan natin kung ano po yung cult and occults. Ano po ba yung kanilang pinagkaiba? Bakit hindi po sila iisa? At ano rin po yung pagkakaparehas nila? Okay? So, ang sabi po dito, unahin po natin yung definition ng cult. So, what is cult? Okay? What is cult in occults? So, the word cult in occults are popular term that should not be confused with one another. So, what is the difference between them? Dapat po tayo hindi ma-confuse sapagkat ito po ang importante. Kaya nga po ngayong umaga ay atin po pag-aaralan. Unahin po natin yung cult. What is cult? Cult po is an organized group whose purpose is to dominate cult members. Malinaw po yan. Through psychological manipulation and pressure strategies. So, ibig sabihin po, ang cult daw po ay organized group na ang purpose po nito ay i-dominate ang mga members through psychological manipulation and pressure strategies. Kaya po mapapansin natin mga kapatid, minsan ang cult po ay mas organized pa sa atin. Kung sino pa po yung mga nasa maling katuroan, sila po yung magaling magpasunod sapagkat yun po naman talaga ang definition. So cults are usually handled, tingnan po natin by a powerful leader who isolates member from the rest of society. Pansinin po natin, yung leader daw po ng kulto ay powerfully, mayroon po itong kapangyarihan na i-isolate ang member from the society. Actually po, hindi lang po sa society, maging po sa kanilang pamilya. Okay? So, ang Greek word po ng cult is lateria. At ang Latin word naman po nito ay cultus, na parehas po ang ibig sabihin is worship, devotion, and adoration. So meaning po yung mga members po ng cult ay sila po ay wino-worship yung leader, ina-adore po nila yung kanilang leader at the same time yung devotion po sa kanila. Alam niyo po, hanggang po sa ang mga kulto po ay kalimutan ang kanilang mga mahal sa buhay para lang sumunod sa kanilang leader. I remember, di ko po alam kung kayo po ay nakakita sa TV na nag-viral po ang isang grupo na tinatawag pong Socorro Bayanihan Services Incorporated, na ito po ay pinangunahan ng kanilang leader na ang pangalan po ay Senior Aguila or the Incarnation of Santo Niño. Siya po ay 20 years old lamang, pero siya po ay nakapag-lead ng 3,000 members. Kinuha po yun from the society do sa baba
at dinala po nila doon sa bundok. Doon po sila nagtayo ng grupo at grabe po yung suporta nila dito kay Senior Aguila. Ang dati pong pangalan niya ay J. Renz Gelario. So, ito po yung taga Surigao del Norte at nangyari po ito sa Surigao del Norte. Pansinin po natin mga kapatid, yung control ng isang leader, yung manipulating strategy po niya. So, yun po yung nagkakarakterize ng isa pong grupo ay kulto o ang isang leader po ay kulto. So, napakalinaw po mga kapatid na galing po doon sa salitang lateria and kultos na ibig sabihin po yung worship, devotion, and adoration. They worship the leader, they adore the leader, at yung devotion po nila, kahit iwanan ang kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang society, gagawin po nila para lang sa kanilang leader. Sapagkat yun naman po ang karakter ng isang leader, sila po'y charismatic, okay? At sila po'y magaling magpasunod. At the same time, talaga pong minamanipulate po yung kanilang pag-iisip. Okay? So, salamat sa Panginoon sapagkat meron pong ganitong mga pagtuturo na unti-unti po nating natututunan. So, tingnan po natin ang definition po naman ng occult. Okay, bago po tayo pumunta sa occult, gusto ko pong dagdagan, okay, ang pagpapaliwanag ng ibig sabihin po ng kulto. So, the qualities daw po ng cult leader, yung cult leader daw po ay, he is a charismatic, a highly convincing, and a good getting people to listen to and follow them. So, they often build their image on lies and may display narcissistic behavior. So, meaning self-centered, wala pong pakialam sa iba, basta po sila ay pang-personal lamang. Okay? Kaya naman po mga kapatid, kapag ganun po yung leader nila, yung convincing, charismatic, talaga pong manipulating the behavior of members, ganito po ang magiging behavior ng mga followers. Tingnan po natin, what is the cult or cult members' behavior? There are several behavior associated with cults. Someone who is in cult might lose their sense of individuality. Grabe po yon. Ito po yung magiging behavior ng isang member o magiging member ng isang cult group or religious. So someone who is in cult might lose their sense of individuality. Mawawala po talaga yung kanilang sense of individuality sapagkat ibibigay po nila ang kanilang buong buhay sa kanilang leader. Susunod po sila anuman ang kanilang ipag-utos. So become obsessed with cult doctrine. So talaga pong ang kanila pong desire, eagerness to listen to their leaders and to their doctrines. At isasarado na po ang kanilang mga isipan, mga mata sa iba pong paniniwala. Okay? Cut contact with loved ones. Ito na po isa sa pinakamasakit na behavior ng isang cult member. Cut contact with loved ones. Okay lang po sa kanila na lumayo sa mahal sa buhay. Mawala ng contact. Basta po makasunod lang sa leader nila. Or start engaging in unhealthy behaviors like self-starvation. Grabe po ito. Kahit po mamatay, kahit ibigay po ang kanilang buhay, kahit magsakripisyo ng buhay, okay? Basta lang po yung kanilang sarili ay maibigay doon po sa kanilang mga leader. Kaya mapapansin po natin talaga mga kapatid, ang isa pong kulto na religion, yung kanila pong leader, kayang i-convince ang kanilang mga members. Kayang pasunurin kahit ano pong sabihin. So, at isa pa po sa mapapansin po natin na ibig sabihin po ng cult ay sila po ay isolated group. When you say isolated group, ina-isolate po nila yung sarili nila tulad po ng example ko kanina doon po sa Socorro Bayanihan, okay, Services Incorporated, sa pangunguna po ni Senior Aguila kung tawagin nila. Ina-isolate po nila yung sarili nila sa isang lugar, sa isang bundok. Okay? Nilayo po nila yung sarili nila sa society at the same time sa kanila pong pamilya.
Ito pong grupo na to ay hindi nagtagal sapagkat sila po ay nag-viral. Okay, nag-viral at nakarating pa po ito sa Senado. At alam ko po ito binuwag na at nakakulong na po ang kanilang pinuno. Okay, so dumako naman po tayo sa definition ng occult. So nakita po natin kanina na ang cult daw po ay it's a particular group na ina-isolate yung kanilang sarili, na meron po silang leader na highly convincing power or ability, charismatic, at yun pong kanilang pong mga followers or members ay talaga pong obsessed sa kanilang paniniwala, even to lose their sense of individuality. At kahit po magkaroon po ng lost contact sa kanilang loved ones, okay lang. Kahit po mawala sila, mamatay po sila, basta po magkaroon lang po sila ng totoong pagsunod sa leader nila. Yun po yung cult. Ibig sabihin, isolation. Kaya napakahalaga po talaga ng fellowship. Napakahalaga po talaga minsan na meron po tayong engaging sometimes sa ibang mga churches, bagaman magkakaiba po tayo ng mga practices, pero wag naman po natin i-isolate yung ating sarili. Doon po nag-i-start yung mga cult sa pag-isolate ng kanilang sarili, na ang pinapaniwalaan na lang po ay yung kanila pong mga paniniwala. So now, while the word cult is always used with reference to a particular group, the word occult is typically associated with esoteric and mystical practices. Ano po ang ibig sabihin nito? Kung pupuntahan po natin ang kanilang original translation, sa Greek word po ng occult ay mysterioudes, na ang ibig sabihin po nito ay mysterious. So from the word mysterioudes, nandun na po mysterious. Yung occult po ay napaka-mysterious po nila. In Latin po, para mas maintindihan po natin, ang Latin word po ng occult ay hidden or secret. Kaya po yung mysterioudes at yung occultos ay talaga pong iisa. Yun po ang nag-describe sa kanila. Ang occult po ay secret or hidden or mysterious group na kung saan ay hindi po masyadong napapansin. By the way, mga kapatid, para po natin mas maintindihan pa at balikan, ang cult po madalas ay kasama lang natin, as I said a while ago. Nandyan lang po sila, obvious po sila, bagaman po sila ay ina-isolate yung sarili nila, pero alam po nating nandyan sila. Nakikita po natin. While the other hand po, yung pong occult ay mga secret po. Ibig sabihin po, hindi po sila masyadong evidence, pero sila po'y nag-i-excess. At ito po yung kanilang mga practices. Sila po ay dahil secret at mga mysterious po yung mga ginagawa nila. Meron po silang mga practices na ganito po nung kaibahan, no? Black magic. Kasama po din yung satanism, Wicca, at marami pa pong iba na kung saan po talaga ay may mga super power. So yung mga hindi po siya basta-basta natin mauunawaan. Kaya nga po secret, hidden. So it's hard to understand them. Yun po yung occult. Kaya po sabi po dito, the word occult has its root in the Latin occultus, meaning hidden secret. That is why it can also be used as both a noun referring to a black magic. Ayan po, no? May mga black magic po pala yung occult. Ito po yung pinagkaiba nila. And an adjective meaning difficult to see. So hindi po sila agad-agad nakikita. Mga secret nga po. Di po natin alam kung nasaan sila. Ano po yung kanilang mga simbahan. Kaya po unti-unti po natin i-discover ang mga bagay na yan. So, minsan pa po sa isa pong simpleng pagpapaliwanag para mas maunawaan natin, ay tingnan po natin naman po yung kanilang pagkakaparihas. Ang sabi po ng pag-aaral, ang cult and occult po ay both misinterpreted the Bible. So, they did not accept or they reject the truth about the Bible.
especially about the Trinity, about Jesus Christ. Kaya po mga kapatid, pag-uusapan po natin talaga dito ang atin pong pananampalataya. Bakit po tayo iba sa kanila? Okay? At ganun din po, parehas po silang naka-isolate. Bagaman po mas aware po tayo at mas nakikita po natin ang cult dahil nandyan lang po sila sa paligid natin, nakakahalubilo po natin. Ang iba naman po, ang occult naman po ay hindi, secret po talaga sila. At ang kanila po mga practices talaga yung mga kakaiba, mga supernatural. So may mga black magic po yan. Okay? At ang isa pa pong pagkakaiba nila is cult is obvious while occult are hidden. Yun po yung sinasabi ko kanina. Kaya mga kapatid, napaka-exciting po ng pag-aaral sa cult and occult. Sapagkat sa panahon po natin ngayon ay naglipa na po, sabi nga po sa Bible, ay in the last days ay maglalabasan po yung mga false teachers, false teaching. Mag-declare sila ng kakaibang mga paniniwala at nandun na po tayo sa panahon. Bagaman dati po sa panahon meron na, pero mas pansinin po natin ngayon, sa Pilipinas po naglipa na. Mismong sa Pilipinas po na marami pong naglabasan na masasabi po natin hindi natin kaparihas, masasabi po natin sila po ay mga nakakategorize doon sa cult in occults. At yun po yung ating i-discovery along the way habang po tayo nag-aaral. As we define cult in occults, makikita po natin ang katotohanan. Okay? At the same time, mga kapatid, by next meeting, atin pong titingnan po yung overview or titingnan po natin yung worldwide view. How about the cult and occults? Saan po ito nag-start? At sino-sino po ito? Kukuha po tayo ng ilang mga kilalang group or religious group na nakasama po sila sa cults and occults. At unti-unti po natin yang pag-uusapan. At the same time, mga kapatid, atin pong i-discuss by the later part po ng atin pong class na to. Pag-usapan po natin about the Trinity, okay? Our way of salvation, why we are different to them, okay? At yun po ang ating kailangan depensahan. At the same time, mag-o-offer din po tayo, tulad po ng sinabi ko kanina, na mag-o-offer po tayo ng mga biblical truth, how to witness, okay? How to witness cult in occults group. And kung paano po natin sila i-evangelize na binibreak po natin yung barrier para tayo po makapenetrate sa kanila. So, sa ngayon po ay hanggang dun muna tayo sa atin pong first session at magkikita po tayo para sa second session. So, ngayon po ito po ang ating magiging assignment. Bigyan ko po kayo ng assignment at kung meron po kayong mga ballpen, papel, okay, this is your assignment. Give at least 5 most common or known cult in the world, of course including the cult in the Philippines. So once again, give at least 5 most common cult in the world, including the cult in the Philippines. So pili po kayo ng group of cult na masabi natin kabilang po sila sa mga cult. At titingnan po natin kung yan po ay kasama sa atin pong mga pag-uusapan sa mga susunod na session. So by the way, hanggang doon po muna tayo sa atin pong first session, and hopefully we'll see you all in actual and personal. So I am glad
to be your professor or tagapagturo po sa subject ng Occult and Occult. Let us learn together as we go along to this subject.